wala silang problema. Ngayon, dito sa atin, kung hindi nyo natatanong, yung lahat ng empleyado natin, kauna-unahan tayo sa buong Republika ng Pilipinas na barangay. Lahat po yan member ng Pag-ibig Fund. May deduction silang 200, may share ang barangay na 200. Meron na kaming mga empleyado na naglo-loan na ng housing loan 2 years after membership. So meron pa kaming isang ginagawa na nagtatayo kami ng caravan membership. Gusto namin pati SSS ng mga empleyado ng barangay, gusto namin ma-secure hanggang bumaba po. Dito, nagkaroon kami ng caravan membership sa community ng Bulanga para mag-member ng Pag-ibig. Yung susunod na drive namin, SSS. Malay ba sa Pag-ibig, meron na rin kayong kayakap? Ano po yung kayakap? Yun ang mga may yakap eh. Yakap? Parang ano po yan? Ano yan? Yun ang mga, parang bilibit din para sa mga matatanda, gano'n. Siguro po, hindi lang ako pamilyar sa... Kagaya ng Parang ano yan eh, para po siyang PhilHealth. Yang Sa PhilHealth? Kasi may batas naman po tayo na ang senior citizen is an automatic member ng PhilHealth. Kaya lang, minsan, hindi na napapatupad. Pero dito po sa amin, lalo na ang may hawak ng committee ng senior citizen is an active kagawad. Talaga pong diehard rin, hardcore din na umahawak niyan. Baka hindi ko lang alam yung technical na sinasabi ng yakap na sinasabi. Sa yakap, as in totally po, yung yakap po, nasa NCR pa lang po. Hindi pa po siya na ibabawa ang ordinance sa local government sa mga province. Hindi, NCR ito. Nagagamit po ang yakap sa ospital. Dito po kasi medyo seldom we use other benefits kasi malakas po rito yung GL, guarantee letter ng Congresswoman Ann Matibag. Tapos active rin yung aming mayor sa pagtulong sa mga medical problems ng community. Burial, marami pong ano dito lahat sa amin. Tumatanggap na rin ang ayuda para sa natin. Dito po sa amin, sa barangay funds, nagbibigay kami ng medical assistance dito, pa 2,000, 3,000, mga ganyan. May burial din po kami. About subsidy ng government, kagaya ng subsidy ng government, kagaya ng 4Ps. Ang 4Ps po kasi is a nationally created policy ng programa. However, ngayon, parang binago nila kasi meron na kaming meeting last time sa Liga ng mga Kapitan na ang 4Ps parang magkakaroon na ng close coordination sa kapitan. At parang ang kapitan will be the one. Parang ilo-localize na po. Parang ilo-localize. Kasi hindi, yung iba kasi... Although it is not yet hindi pa nagko-commence. Pero parang doon na po papunta. Kasi inorient na po kami ng national tungkol sa 4Ps. At in-inform nila na somehow it will be barangay controlled na rin. Parang ganun na po. Siguro, kasi po ang 4Ps ay talagang wala kaming say dyan eh. Although tinutulungan po namin kapag may mga meeting sila, provide kami. Dito ka sa malakas po rito yan sa amin, yung mga solo parent. Malakas po yan. Kompleto po sila ng benefits dito, PWD, lahat po yan, maayos po ang namin dyan. Wala po kami about drug free na ng barangay natin sa... No, I cannot truly say that this barangay is drug free, di ba? Pwede kong sabihin na merong drugs pa rin dito. Hindi ko pwedeng sabihin yan. Kaya lang ako, ang stand ko niyan bilang punong barangay, pinalakas ko yung livelihood program, yung mga innovation lahat pinalakas ko yan. Yung mga advocacy program is certainly strong. Pagdating dito sa amin, sports, yung aftercare, yung pagbalik nila sa community after ng maayos na pagkalinga na they have been from drugs, bumabalik sila sa community, malakas kami doon. Pero yung operational setting, I leave it exclusively to the PNP. Kasi may problema po yan. Baka mamaya sabihin nila, pag pinakialaman namin, sabihin nila, kaya nabulabog kasi nakialam yung barangay. Ang tagal na namin under surveillance yan. So, conflict po eh. Hindi kami doon masyadong Pero pag kailangan nila ng mga information, binibigay po namin lahat. May badak kami, active, everyday, lahat. Kompleto po lahat ang namin. Wala kaming problema tungkol sa gano'n. About sa emergency emergency ba ng 888 or... Dito po sa amin, ang ambulansya namin dalawa. Pagdating sa mga emergency,
Basta taga-langgam ka, hindi ka na kailangan tumawag kay kapitan, hindi ka kailangan tumawag kay kagawad. Pumunta ka doon sa medical department namin. Kaya ihahatid ka kahit saan. Libre, walang bayad, walang gasolina, wala lahat. Libre po lahat. Ngayon, kung sakali ang barangay, ang ambulansya namin ay on voyage, nag-attend, nag-cater ng pasyente, walang ambulansya, emergency, may bokyo kami, may tora-tora. Kapag wala, hindi pwede, kumukuha kami ng private vehicle at ihatid namin sa malapit na ospital. Ganun po yung polisiya namin. At yung mga empleyado ko po dyan, mga ikawani namin, hindi pwedeng tatanggi kasi tatanggalin ko kapag gano'n. May fit po tayo sa gano'n. Kasi ipinadadama natin, alam niyo po sa mahirap na community, napakahalaga na yung tao pag pumunta, paglabas, nararamdaman nilang may kalinga yung pamunuan. Doon nag-uumpisa yung magandang pagtanggap sa mga patakaran. Eh kung puro ka, bawal, tapos wala ka namang nakikitang itinutulong, wala sa everything, tapos hindi ka malapitan, medyo mabigat po pag gano'n. Ako naniniwala na mas maganda, irespeto nila yung barangay kasi nakikita nila respeto rin sila. So gano'n po yung patakaran natin. Well, siguro, may question Wala na. Okay. Di na natin kay Kap. Sige, pupunan na lang natin ng ilang panawagan sa kanyang mga constituents. Okay naman po sa amin dito. Salamat po sa inyo. At nagulat ako. May ganito pala. Na at least kahit papano, baka yung ibang mga barangay may makuha sa atin na kami po ay willing tumulong. Lalo na po yung mga mahihirap na lugar. Dati kami, akala namin hindi namin kaya. Pero ngayon po nakikita namin, ang tao ay nakikipagtulungan eh. So isa pong magandang ehemplo talaga sa panunungkulan. Yung medyo na-address yung tamang problema. Yun po yung namin. Mahirap po kasi lugar namin. Kaya pinalakas namin talaga yung education. Yun. Maybe by June, matatayo po dyan yung aming Langgam Technological Institute para meron yung mga Kasi nung kagawad ako, naitayo ko yung Welders Association of Langgam, tinay-up ko sa Welders Association of the Philippines. So active ngayon sila, lahat yan may anak buhay. So maayos po ang ganon. Baka sakali, kung meron yung mga ibang lugar in some other areas of this republic na gusto nila yung mga pamphlets namin, bibigay po namin, tutulong kami. Okay, kapamit ng Pilipino. Maraming salamat. At ibigay niyo ulit ang inyong pangalan. Tayo po i-alok natin sa kanila. Ito kasi Kap, pagka i-interview namin, mga in-interview din namin na inaano natin sa para mayroon tayong dalyo. Pwede natin mapatayan ang mga bandang huli na pagdadala tayo. Nagkakanta din kami ng mga feeding program. Opo, dito po sa amin, madalas po ang feeding program namin. Active yung mga namin, BHW namin. Yun na lang sa kanila. Tinitimbang lahat mga bata dito kasi para labanan yung malnourishment. Yan din ang project namin eh. Kami mga media, magkanta kami ng feeding program. Okay po yun sa amin. Active lahat dito, pati po yung mga green revolution dito sa amin active. Okay, kapamilyang Pilipino, Rodi Siyasa, at nagpapasalamat tayo sapagkat nakapday natin ang abutihing punong barangay. Kasi Honorable Samuel R. Rivera, marami akong kakilala kong Rivera eh. Talagang yan ang mga nanunungkulan sa local government. Okay, ikaw naman, anong magtahayag ka? Mula sa Philippine Headlines Expos, ay magpapasalamat tayo ni Kap na si Honorable Samuel Rivera sa punong barangay dito sa Langgam na maayos ang pagtanggap at nasusubaybayan natin ang kanyang paliwanag at napakaganda dito paano yan dito sa barangay dito sa Langgam. Kap, maraming salamat sa inyo. Salamat din po. Salamat din po. Salamat din po. Service sa amin. Maging moderno kayo.